Inaanyayahan pong tumayo ang lahat at sabay-sabay po natin basahin ang pagbabatayan at salita ng Diyos na ipapahatid sa atin ng ating mahal na pastor. Buksan po natin sa ating Bible ang Acts 23:12-16. At ng araw na ay nangagkatipon ang mga Hudyo at sila'y nangagpanata sa ilalim ng sumpa na nagsisipagsabi na hindi sila kakain ni iinuman hanggang sa kanilang mapatay si Pablo. At mahigit sa 40 ang mga nagsisipanumpa ng ganito. At sila'y nagsiparoon sa mga pangulong saserdote at sa mga matanda at nangagsabi, kami ay nangagpanata sa ilalim ng mahigpit na sumpa na hindi titikim ng anumang hanggang sa mapatay namin si Pablo. Ngayon nga, kayo pati ng Sinadrin ay mangagpahiwatig sa Pangulong Kapitan na siya'y ipapanaog niya sa inyo. Nawaring ibig ninyong mahatulan ng lalong ganap ang sakdal tungkol sa kanya. At kami, bago siya dumating, ay nangaghanda upang siya'y patayin. Datapwat ang anak na lalaki ng kapatid na babae ni Pablo ay narinig ang tungkol sa kanilang pagbabakay. At siya'y naparoon at pumasok sa kuta at isinaysay kay Pablo. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng banal na salita. Amen. Praise God. Hello? Okay. Kung ikaw si Pablo na tapat sa paglilingkod sa Diyos at nabalitaan mo na may nagtatangka ng buhay mo, ano kaya yung mararamdaman mo? No? Hindi madali ang dinanas ni Apostol Pablo sa paglilingkod sa ating Panginoon, pero hindi siya natinag. Alam niya ang direksyon ng Diyos sa kanyang buhay at handa siyang mag-suffer alang-alang sa Panginoon. Meron pong ilang truths na naisturo ang Panginoon Diyos sa atin, sa ating text, kahit ito ay tungkol kay Paul. So ito po ay gusto po nating malaman buhat sa ating Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Panginoon, for another Sunday that you have given us. Salamat po sa presence ng inyong Holy Spirit. We acknowledge you, Holy Spirit, in our midst at tulungan mo kami na maunawaan namin ang inyong mga salita at mabago kami ng inyong salita, Panginoon, at patuloy po na kayong maghari po sa amin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Inyo pong pagpalain ng inyong anak at gamitin ayon sa iyong magandang layunin, Panginoon, para sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay? So let's begin dun po sa verses 12 hanggang 15. So, binasa po kanina sa ating pinagbabasihan ng mensahe ang banta kay Apostle Paul, no? Meron pong mahigit na 40 men ang nagtatangka ng buhay ni Apostle Paul. At ito ay sinangguni doon sa mga religious leaders ng Israel. In other words, merong blessing mula sa mga leaders ng Israel ang pagtatangkang ito na patayin si Apostle Paul. Ito ay isang pangako na related sa kanilang religion, pero isang pangako na labag sa batas ng Diyos, diba? Sapagkat isang pangako siya na hinango sa kanilang relihiyon, no? Sapagkat sa Bible ay meron pong vow na pwedeng gawin ang sino man, isang pangako, no? At ang pangakong ito'y patayin si Apostle Paul. No?
Hindi po nila actually na-execute yung plano na yon sapagkat pinigilan ng Panginoon, at ang problema, sila'y nangako na sila'y susumpain kung hindi nila patayin, mapapatay si Apostle Paul. No? Nangako sila ng ganon, pero madali din naman sa kanila na ma-absolve. No? Pwede rin naman yun i-absolve ng mga leaders ng mga Hudyo kung hindi nila magawa yung kanilang pangako. So parang nangako sila sa wala. Ito ay isang premeditated murder tulad ng pinlano ng mga Hudyo kay Jesus, no, sa ating Panginoon. At iniisip ko, anong dahilan bakit pinapakita ng Panginoon sa atin ang narrative na ito na kinuwento ni Apostle Paul? No? Bakit kailangan nating malaman na may gantong plano ang mga Hudyo na patayin si Apostle Paul at ginamit pa yung relihiyon para masabing tama yung kanilang gagawin at in connivance with the church leaders? Well, pinapakita po ng Panginoon sa atin dito ang sinfulness ng tao. The sinfulness or fallenness of mankind. Isang bad example na di dapat natin tularan. Amen po? Okay, yung idea na tayo ay gumawa ng masama laban sa ating kapatid. So, pinapakita po sa atin dito ang fallenness of man. Kailan kaya nagsimula yung, alam niyo ba kung kailan nagsimula yung pangarap na pumatay? Kailan nagsimula yun? Kay Abel and Cain, di ba? Si Cain ay nagbalak na patayin si Abel. Pero hindi po talaga actually doon nagsimula sapagkat si Satanas in the form of snake ay pinlano, di ba, na patayin si Adan at Eva. Paano paraan? Kung matukso sila na kainin yung pinagbabawal na bunga ng kaalaman ng tama at mali, sila'y mamamatay, di ba? So ang idea ng pagpatay ay nagsimula kay Satanas. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga hipokrito na religious leaders na sila ay katulad ng kanilang ama na si devil na murderer since the beginning. Mahirap tanggapin yun, no? Na isang religious leaders na katulad ng kanilang ama na si devil na mamamatay na sa simula pa lang. Sapagkat yun ang kanilang plano kay Jesus, na si Jesus ay patayin ng mga religious leaders. So, kung merong gusto iturang Panginoon sa atin, bagamat tayo ay talagang sinful, di ba? Hanggang ngayon, tayo ay sinful. At ang mga susunod na henerasyon ay sinful. Ano po? Pero ayaw ng Panginoon na tularan natin. No? Bilang tayo ng mga binago na ng Panginoon ay dapat magbago rin sa ating pananaw. So, we say no to conspiracy and devilish scheme. Ito yung pinakitang bad example ng mga religious leaders at ng ilang mga kadalakihan, no, 40 kadalakihan na nagtatangka ng buhay ni Apostle Paul. Nagkaroon sila ng conspiracy, no, doon sa mga leaders ng Israel. Nagkasundo sila para patayin si Apostle Paul sa isang paraan na devilish, no, sa isang scheme na devilish. Bakit? Bakit devilish scheme? Sapagkat kunwari ay sabi nung 40 lalaki, kunwari ay magpapatawag kayo ng meeting, sabihin nyo sa punong Romano na magkaroon ulit ng pangalawang hearing para magkaroon ng clarity sa usapan, at kung ipatawag na ay mag-aabang kami para patayin sila. That's devilish scheme. Okay? Isang plano na isi-set up ang isang tao para siya'y gawan ng masama. Di ba may mga ganyang pangyayari minsan, no? Sineset up tayo ng iba para tayo ma-entrap at mahanapan ng butas at tayo ay parusahan sa ating kamalian. No wonder ang ating Panginoong Hesus ay nagpipreach ng against sa mga religious leaders sapagkat ganito yung kanilang ugali.
no? Sila bilang dapat ay tagapangalaga ng tupan ng Diyos ay iba yung binabalak, no? Nagko-conspire sila among themselves para patayin ng isang kapwa nila Hudyo na si Apostle Paul. Okay? Na-miss ng mga leaders ng mga Hudyo at nitong mga kalalakihang ito ang espiritu ng pag-ibig na naandun sa batas na kanilang pinaniniwalaan. So bilang reflection question sa atin, tayo ba parang nagkaroon ba rin tayo ng gantong pagkakataon sa buhay natin na nakipagkasundo tayo sa ibang tao para gawin ang isang maling bagay? Sa mga kabataan, madalas maranasan yon, di ba? Katulad ko na dumaan sa pagkakabataan na madalas no, sa grupo ng mga kabataan, sa mga barkada, sa mga tropa, no, na merong isa no, na magmumungkahi ng isang bagay na mali tapos pagkakasunduan niyo ng lahat. Minsan, alala ko nung ako yung nakatira doon sa aking lola sa Putatan, yung aking kaibigan, isang kaibigan ay hindi pinapayagan ng magulang niya kasi mahigpit yung magulang niya. Kami, hindi masyado, no? So, nakiusap yung friend namin na kunwari kami na may pupuntahan na isang lugar, no? Nakalimutan ko na kung saan kami pupunta. So, ako yung ipinopront kasi ako yung pinakamabait doon. Mabait daw pero nagsisinungaling naman, di ba? Kapag pinagsinungaling ko nung araw na yon, gabing yon, na may pupuntahan kami pero iba yung balak namin, no? Para gawin ang mga gusto namin na hindi gusto ng magulang namin. So you see, no, parang katulad din tayo minsan ng mga Hudyong ito na nagko-conspire para gawin ang isang bagay na mali. Yan, na pinapakita ng Diyos sa atin ang katotohanan ito upang tayo ay balaan, warningan, na hindi kalooban ng Diyos tayo ay mag-conspire amongst ourselves para gawin ang isang bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Amen po? Ewan ko, pag matatanda na, ibang usapan na yan, di ba? Pagka mga kalalakihan, mga men na may mga asawa, ibang usapan din yun sapagkat iba ang kanilang pagkakasunduan. Di ba? Ang point natin ay tinuturo ng Panginoon sa atin na hindi dapat tayo mag-usap-usap na gumawa ng isang bagay na ating pag-aagrihan na hindi kalooban ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, gets mo? Yan. Sa mga kalalakihan, saka diba, ang mga pwedeng sabihin ng mga asawa, yan ha, narinig nyo ha, hindi kayo pwedeng mag-usap na kayo ay mga ngaliwa. Diba? Now, tungkol dun sa, di ba, kaya nagkaganto yung mga Hudyo na ito kasi sa kabila ng ang Panginoon ay nire-rebuke sila, di ba? Nung panahon na nabubuhay pa ang ating Panginoon, panay ang rebuke ng Panginoon sa kanila na sinasabi sila hipokrito sapagkat sila'y malinis sa pangharap, no? Ang suot nila ay puti pero sa panloob nila, kalooban nila sila ay marumi sapagkat nakikita yun ng Panginoon. Okay? Sa kabila ng rebuke ng Panginoon, hindi pa rin nagbago, hindi pa rin nakinig tong mga Hudyong ito, mga religious leaders na ito na nirebuke ng ating Panginoon. So, in other words, dahil di sila nakinig, wala nagbago sa kanila. Kaya hanggang ngayon, sila ay nagko-conspire among themselves para gumawa ng isang bagay na mali. Again tinutuwid sila ng Panginoon, hindi sila nakinig, walang pagbabagong nangyari sa kanilang buhay. Ulitin natin tinutuwid sila ng Panginoon, hindi sila nakinig, walang nagbagong nangyaring pagbabago sa kanilang buhay. Okay. So in other words, tinutuwid tayo ng Diyos, kapag hindi tayo nakinig, walang pagbabagong mangyayari sa ating buhay. Okay? Tungkol sa pagtutuwid, last
last Friday, meron kaming interesting na question. Pwede kong i-share sa lahat para isang buhos na lang, no, na nagtatanong yung isang member sa Bible study sa NBP dahil na-open yung tungkol sa mga patay na nagpapakita, ano? Tapos napunta doon sa mga spiritism or spirit world, no, yung third eye, no? Yun yung tanong ni Apple bandang huli. So, ito ay isang paniniwala, no, na kailangan itama, no, ng Panginoon sa atin. Kasi kung hindi, baka tayo maniwala, di ba? At walang pagbabagong mangyayari sa ating buhay. Maniniwala tayo at maniniwala sa mga bagay na hindi naman tinuturo ng banal na kasulatan. Okay? So, nais kong i-share, no, yung paniniwala, no, isa sa mga paniniwala na dapat na nais ng Diyos na itama sa atin. Marami pang iba, no, pero ito lang yung gustong i-share sa inyo. Mamaya, baka meron pang iba na pwede nating idagdag. At nawa, magpatama tayo sa Panginoon, magpa-correct tayo sa Kanya. So, tungkol dun sa sixth sense or third eye. Third eye, di ba? Sixth sense. Meron ba talaga nun? Dapat ba tayo maniwala doon? Okay? Ito pong third eye na to ay tinatawag din nila na ESP, no? Extra Sensory Perception. Okay? Na ito ay tanggap sa larangan ng psychics, no, ng medium, including yung clairvoyance, telekinesis, and communication with the dead. No? Or yung nakiklaim na umaalis sa kanila yung espiritu nila at nakikita nila yung kanilang katawan. Okay? So, iisa lang to na idea. Now, ano yung sinasabi ng Bible tungkol dito dapat na tanggapin natin para maiwasan nating maniwala ng basta-basta, di ba? O kaya ay mabago yung ating isipan sa bagay na ito. Okay. Leviticus chapter 19 verse 31, sabi ng Panginoon Diyos, huwag kayong sasangguni sa mga manghuhula or mediums o sa mga tumatawag sa mga espiritu ng mga namatay or wizards. Hindi natin alam, nanonood tayo ng ano yung tawag doon? Harry Potter, mga wizards yun, di ba? Tapos tuwan-tuwa yung mga kabataan natin sa pinapanood nila. Kung wala silang proper guidance, ay baka mahila sila na maniwala sa mga ganung bagay. Ano sabi sa Leviticus 13:19 sa pagkapatuloy? Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. See? Ako si Yahweh ang inyong Diyos. 2 Chronicles chapter 33 verse 6, Manasseh also he observed times or fortune telling and used enchantments or omens and used witchcraft or sorcery and dealt with a familiar spirit or mediums and with wizards or magician. He wrought much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger. So yung mga ginawang ito ni Manasseh ay nagdulot ng pagkagalit, no, sa ating Panginoon Diyos. Okay? So, ibig sabihin, dito kalooban ng ating Panginoon. Leviticus 20 verse 27, a man or woman, when there is among them a medium or a spirit knower, dying shall die. They shall stone them with stones, their blood is on them. You see? So, hindi kalooban ng Panginoon na tayo ay ma-involved or makinig o maniwala sa mga spiritista or tanggapin ang gantong mga paniniwala. Si Michael Hoodman, siya isang Bible scholar na gumawa noong gotquestions.com. No? Ito'y recommended sa atin, no, na ating puntahan yung gotquestions.com kung tayo may mga tanong sa banal na kasulatan. Ito po ay isang recommended na site. Sabi niya, kung ang sixth sense or third eye ay totoong nag-e-exist, hindi ito mula sa Diyos. Okay?
sila na mga nagkiklaim at nagpa-practice ng mga gantong abilities ay either deceivers or self-deceived, no? And or under the power of demonic forces. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin ang Holy Spirit ng Diyos ang ating tanging gabay, no? Na tinanggap natin nung tayo nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon at pinagkalooban ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Itong Espiritu nito ang ating gabay at guro sa lahat ng katotohanan. So hindi natin kailangan ng omens, ng diviners, ng mga spiritista. Ang Holy Spirit ang tangi nating gabay sa lahat ng katotohanan. Okay? Para sa lahat ng Christians, lahat ng spiritual leading or communication should come from God. Hindi galing sa manghuhula, hindi galing sa kanino man. Everything that we need to know must come from God through prayer and revelation from His Word. Kaya ang sumatotal namin, ang aming conclusion sa Bible study, ang Bible ang ating sole authority in faith and practice. Wala tayong ibang paniniwalaan kundi ang tinuturo ng banal na kasulatan. Kahit pamahiin pa, hindi tayo maniniwala kung hindi ito ang tinuturo ng banal na kasulatan. Amen po? Okay? The only sixth sense, kung merong sixth sense or third eye, na kailangan po natin ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Everything else is counterfeit. Ano yung counterfeit? Manggagaya. Okay, peke, na hindi galing sa ating Panginoon. Kung i-allow natin ang Holy Spirit na punuin tayo at kontrolin tayo, hindi tayo maliligaw ng mga deceiving spirits. Okay, kung meron man mga akala natin nagpakita ng mga patay na, yun ay deceiving spirits. At pag maniniwala tayo, then we are self-deceived. Napag-usapan din namin yung patay na nagpapakita sapagkat merong karanasan yung iba na talagang hindi naman natin pwedeng baliwalain lang, di ba, sapagkat pinatotohanan nila. Okay? Well, again, kung merong ganon, ang tinuturo sa atin ay ito ay deceiving spirit. Sapagkat alam natin sa Hebrews chapter 9 verse 27 na minsan lang tayo na mamatay at pagkatapos nun ay ang paghahatol. Yeah? So in other words, pag kami namatay sa atin, hahatulan na ng Diyos yun. John 3:18, di ba? Or 19, sabi doon, ang lahat ng mga sumampalataya ay hinatulan na. Anong hatol sa kanila? Buhay na walang hanggan. Di ba? At ang mga hindi sumampalataya ay hinatulan na rin. Anong hatol sa kanila? Kamatayan. Pero syempre, dahil wala pa yung last days, no, yung pagdating ng ating Panginoon para doon ibulid ang mga makasalanan sa apoy na impyerno. Wala pang nasa impyerno, pero doon po sa parable ng ating Panginoon, tungkol po doon sa mayaman at yung si Lazarus, di ba, na pareho sila namatay ay magkahiwalay sila agad, di ba? Ang isa ay nasa sinapupunan ni Abraham at ang isa naman ay nasa Hades ng pagdurusa. Yun po ay intermediate state. No? So ang lahat ng mga namatay ay may paglalaga ka na. Kung hindi man nanampalataya ay sa Hades ng pagdurusa, hindi pa yun impyerno, pero nagdudusa na po sila. At sa Abraham's bosom or sa sinapupunan ni Abraham or paradise, katulad yon ng paradise. Okay? At nung nakiusap, no, ito pa, nung nakiusap, itong mayaman na nandun sa Hades ng pagdurusa na dahil siya nagdurusa roon at inaalala niya yung mga kapatid niya na buhay pa, ang pakiusap niya kay Moses, kay Abraham, sabi niya, pwede ba na ipadala mo si Lazarus doon sa aking mga kaanak para mapaalalahanan sila na mayroong pagdurusan ganito? Anong sabi ni Abraham sa kanya? Meron ng mga propetang naroon, so hayaan nang sila ang mangaral sa kanila ng mga katotohanan tungkol sa bagay na ito. Di ba? So, hindi pinahintulutan yung namatay na siya'y bumalik para magpakita. Alright? So, kung meron man ganon na mga patotoo, then those are deceiving spirits. And let us not be deceived. Amen po? Okay?
So, kaya natin nabanggit to, segue dun sa katotohanan nakita natin na ang Panginoon ay kinokorek sana yung mga religious leaders, pero dahil ayaw nilang magpakorek, nananatili silang mangmang sa katotohanan at ginagawa ang mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. So sana tayo ay magpatuwid sa Panginoon sa kanyang salita. Amen po? Alright? So ano gagawin natin pag kami nagkwento sa atin ulit ng ganon? Then ituro natin ang katotohanan sa kanila. Alright? Verses 16 to 22. Narinig po nung pamangkin ni Apostle Paul yung tungkol sa balak na ambush, no? Yung pagkabasa sa Tagalog ay pagbabakay. Parang hindi ko alam yung salitang yung sa Tagalog, pagbabakay. Ano ba yung pagbabakay? Pero sa English, no? Kaya mahalaga yung translation eh. Magbabasa ka ng translation, ibang translation para malaman mo kung ibig sabihin ng pagbabakay. That's ambush, no? So nalaman ng pamangkin ni Apostle Paul yung ambush, okay? At nung nalaman ni Pablo yun, pinaalam niya yung sa isang centurion, na yung isang Roman officer, at pinaalam yon dun kay Claudius Lysias, at si Claudius Lysias ay pinakinggan yung patotoo ng bata at nakinig dun sa babala na wag siyang magpadala doon sa mga balak nitong mga Hudyo. Verse 21, wag kang ngang palamuyot. Yun na naman, Tagalog ng palamuyot, no? Sa English yan ay do not be persuaded. Meron pa ba nakakalam ng salitang palamuyot dito? Palamuyot. Wag kang magpadala. Wag kang maniwala sa kanila, no, na kunyari ay magpapatawag sila ng hearing pero ang balak nila ay patayin si Apostle Paul. Meron silang devilish scheme at nabulilyaso itong kanilang devilish scheme. Biro mo, 40 mga kalalakihan o mahigit na 40 kalalakihan ang nangakong papatayin nila si Apostle Paul, no? Sapat na para i-restrain yung mga Roman soldiers, no, kung hindi nila balak patayin, no, sapagkat 'di ba kung ang papatay lang ay isa, may 39 na pwedeng i-restrain yung mga soldiers, no. Now, ito yung gusto kong tignan po natin, no, sa pangyayaring ito. Meron bang nagbabalak na sikretong pumatay tapos gusto niyang malaman yun ng iba? Meron bang ganon? Nagbabalak na sikretong pagpatay, tapos bandang huli, gusto lang nila pala itong ipaalam sa iba. Meron bang ganon? Wala, di ba? Wala. So, napakaliit ng chance na may makaalam nung masamang balak na yon. Tama? Maliit yung chance. Okay? Pero, dinulot ng Diyos na ito ay mabunyag at makarating kay Paul. Nakita niyo yun? Ha? Ito yung tinatawag po natin na divine providence. Divine providence. No? May mga pagkakataon sa buhay natin na kumikilos ang Diyos sa paraang gusto niyang mangyari kahit na merong binabalak sa atin ang iba na masama, yun ay kanyang guguluhin. Okay, that's divine providence. Inorchestrate ng Diyos ang sitwasyon para manatiling safe si Apostle Paul for such a period of time kasi hindi pa niya panahon. Yeah? Amazing sapagkat paano narinig ng pamangkin ni Paul yung death threat? Di ba? Kung walang divine providence, hindi maririnig yon ng pamangkin ni Paul o walang makakarinig man lang sa kaanak ni Apostle Paul o sino mang kakampi niya, no, para nang sa gayon ay malaman ang death threat na yon. Kasi kung hindi malalaman ni Apostle Paul yon at hindi may susumbong yon sa Roman officer, ay sigurado patay na siya nung araw na yon. But because of God's divine providence, kumilos ang Panginoon para manatiling safe si Apostle Paul. So, hinayaan ng Diyos na marinig yon ng kanyang pamangkin. Sabi ng ibang Bible scholars,
baka itong pamangkin na ito ay isang Pariseo din. No? Kaya nasa grupo siya ng mga kausap itong 40 lalaki na hindi kilala yung batang iyon na pamangkin ni Apostle Paul. Okay? Or kabataan na yon na pamangkin ni Apostle Paul. Nakaka-amaze din dahil madaling napaniwala itong si Claudius Lysias, di ba? Ikaw ba naman isang Roman officer, maniniwala ka ba basta-basta sa patotoo ng isang tao? Di ba? Pero dahil sa divine providence, di ba? Dahil sa pagkilos ng Diyos, dahil sa pag-orchestrate ng Diyos, ay napaniwala agad itong Roman officer. Kaya pumapaloob din dito ang katotohanan tungkol sa sovereignty ng Diyos, di ba? He makes things happen according to His plan. That's God's sovereignty. Ang plano ng Panginoon kay Paul ay maipreach siya hanggang sa Rome at papanatilihin ng Diyos ang kanyang safety hanggang ito ay mapangyari. Amen po? That's God's sovereignty. Okay? Dito natin maiintindihan yung sinabi ng Apostle Paul sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Okay? Pangyayarihin ng Diyos ang lahat ng bagay, paglalakip-lakipin niya ang lahat ng bagay para yung magandang plano, yung mabuting plano ng Diyos sa bawat isa sa atin ay mapangyari niya sa atin na mga nagmamahal sa Kanya at tinatanggap ang tawag na manatiling tapat sa Kanya hanggang sa wakas. So dalawang reasons kung bakit nangyari kay Paul ang mabuting plano ng Diyos para sa kanya. Okay, ano yun? Because he loves God and he accepted God's call to suffer for His name's sake. In other words, tayo rin, kung mahal natin ng Diyos at tanggap natin ang layunin niya sa ating buhay, kasama yung ilang mga sacrifices na ating pagdadaanan, then pangyayarihin ng Diyos ang mabuting plano niya sa bawat isa sa atin. Okay? Kung mahal natin ang Diyos. Okay? At tanggap natin ang kanyang layunin sa ating buhay, bagamat may konting kalakip na sacrifices ang paglilingkod natin sa Panginoon or ang ating identification with Christ, then pangyayarihin ng Diyos ang mabuting plano niya sa ating buhay. Gusto mo ba na pangyarihin ng Diyos ang mabuting plano niya sa iyo? Gusto mo ba yan? Ha? Isa pang tanong, ano ba talaga yung mabuting plano ng Panginoon sa akin, di ba? Alam mo na ba kung ano yung mabuting plano ng Diyos sa iyo? Sa ating pamilyang Kristiyano, madaling malaman kung ano yung mabuting plano ng Diyos sa atin sapagkat nakalagay yan sa ating vision statement, di ba? To love God, to love one another, and to make disciples of the Lord Jesus Christ. Yan ang isa sa mga magandang plano or mabuting plano ng Diyos para sa atin. Amen? Amen? Mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba ako? Mahal mo ba yung katabi mo? Amen. Di ba? Talagang sinigawan sa katabi, no? Handa ka ba na mapabilang or makasama sa pagdidisipulo ng mga tao? Yan ang layunin ng Panginoon sa atin, di ba? Iba kasi pag layunin ng Diyos sa pag-uusapan, ang nasa isip ko agad, ang layunin ng Panginoon sa akin, yung John 10:10, na ako ay sumagana sa buhay, no? Abundant life, yan ang plano ng Diyos sa akin. Parang ang lagi nating iniisip pagka plano o layunin ng Panginoon sa atin ay yung tungkol sa ating kabuhayan. Di ba, no? Nakakalimutan natin ang mabuting plano ng Panginoon sa atin na tayo ay magmahal sa Diyos, magmahal sa bawat isa at himukin ang iba na maging mga alagad ng ating Panginoon. So, ang tanong sa atin, paano posibleng mangyari yung mabuting plano ng Diyos sa iyo? Gusto niyo bang malaman? Plan. Paano posibleng mangyari yung mabuting plan ng Diyos para sa iyo? Letter P. Ano kaya letter P? Letter P?
Prepare God's plan over yours. Okay? Mas pinili ni Paul na pumunta sa Jerusalem kahit delikado ang kanyang buhay. Di ba? Kung plano lang pag-uusapan at alam mo na delikado ang buhay mo papuntang Jerusalem, iibahin mo na yung plano mo, di ba? You will not prepare God's plan, but you will prepare yours. Di ba? Pero ano yung pinili ni Pablo? Ba't niya nagawa yun? Kasi mahal niya ang Diyos di ba? Mahal niya yung kapwa niya. Gusto niya maligtas ang mga tao. Gusto niya magkaroon ng pagkakaisa yung Hentil at saka mga Hudyo sa pananampalataya. Di ba? Sapagkat yun ang pagmamahalan na gusto niyang, na mission niya, kaya siya pupunta ng Jerusalem. He preferred God's plan over his. Hindi ba malinaw sa iyo ang plano ng Diyos? Then ask Him. May plano ka ba na akala mo ay palpak o mas mahirap ka katulad ni Paul? Posible na may iba pang plano ang Diyos sa iyo. Trust Him. Di ba? Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, ano yun sabi? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Misa kasi ang tiwala natin sa sarili. Di ba? May tanong dun sa Beyond Success, di ba? Yung tanong doon sa reflection, sino yung kilala mo na nag-exemplify ng gantong quality? Halimbawa ay attitude, no? Sa magandang attitude. Minsan sa tanungan namin, no? Meron sa PL Moon kasi tinatawag ako ni Bishop Jones na mag-handle ng round table, mga nag-aaral ng doctoral yon, no? So, nung sinagot nila, yung dalawa doon, ang sagot nila, sino yung sa palagay mo ay nag-exemplify ng gantong quality, ng mahusay siya sa pag-prioritize ng kanyang sarili, sa kanyang sarili? Ang sagot nila, ako. No, ako. Iba, merong sinasabing iba, pero merong iba doon na sarili niya. Parang gano'n, no? Parang minsan nakatingin tayo palagi sa ating sarili na gusto natin, akala natin tayo yung solusyon sa ating mga problema. Okay? Or yung plano natin ang mas lagi natin nakikita over doon sa plano ng ating Panginoon. So let's trust the Lord, no, doon sa mga plano niya sa buhay natin, no? At kung ang plano natin sa sarili natin ay makasarili, no, parang halos pag tinanong mo yung kabataan, ano yung plano mo sa buhay mo? Yumaman. Diba? Parang pansarili lang, no? Parang nawala ang Diyos sa picture. Kaya tinatiri natin ating mga youth na magplano sila in such a way na yung plano na yon ay hindi mawawala ang Diyos. Amen po? Ha? Sa inyong plano. Okay? Ano pa yung L? Love God more than anyone or anything. Okay? Kasi yun yung sinabi ni Paul, Romans 8:28, di ba? For those who love God, for those who are called according to His purposes, everything will work together for good. Alam nyo, kung hindi captive ng Diyos ang puso ni Apostle Paul, baka bumalik na lang siya sa dati niyang buhay at kalimutan ang pagkatawag ng Panginoon sa kanya. Di ba, no? Kung hindi captive ng Diyos ang puso ni Apostle Paul, kung hindi captive ng Diyos ang puso mo, hindi ka makakatiis doon sa mga sacrifices, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero pagka captive ng Diyos ang puso mo, ibig sabihin, love na love mo siya, nakuha ng Diyos ang puso mo, then ikaw ay totally surrendered sa Kanya at gagawin ng lahat ng kalooban niya. So, more than anything, no? Love God more than anyone. No? Iba kasi pagka nagkaroon na ng girlfriend, nakakalimutan na si Lord. O nagkaroon ng trabaho, nakalimutan na si Lord, di ba? Dumami ang pera,
nakalimutan na si Lord, di ba? So, wag tayong masyadong mag-focus sa tao o sa pera, kundi higit sa lahat, padalimin natin ang love natin sa Diyos at siya ang bahalang, kung mangyayari yun na ma-capture ng Lord ang ating puso, then papanyarihin ng Diyos ang mabuting plano niya sa buhay natin. Amen po? Okay? Letter A, allow trials to come and go through it by faith. Mabigat yung trial ni Apostle Paul, di ba? Sapagkat, biro mo, 40 tao ang nagbabalak sa kanyang patayin siya. Sigurado na yun na mapangyayari nila yun sapagkat overestimated, di ba? Over na yung kanilang estimate sa bilang ng tao na kinakailangan para mapapatay si Apostle Paul. Pero kumilos ang Diyos para iligtas si Paul dito sa mga mamamatay tao na ito. No? Alam ni Paul na may papatay sa kanya, pero dahil siya ay nagmamahal sa Diyos at nagtitiwala sa Panginoon at tanggapan ang kanyang calling na mag-suffer alang-alang sa kanya, ang Diyos ay iniligtas siya sa tiyak na kapahamakan. Okay. So just go through trials by faith. Di ba? Hayaan mo lang na dumating yung trials, i-welcome natin yung trials, bagamat parang sobra-sobra na, Lord, ang mga pagsubok na aking pinagdadaanan. Hayaan mo lang sapagkat ang Diyos ay kikilos sa iyong pabor. No, kung mamahalin mo siya ng lubos at magtitiwala sa Kanya, then God will make a way. Amen po? Ano kaya yung letter N? Letter N. Never think you are alone. Di ba? Kasi minsan nakala natin mag-isa lang tayo. Kaya lugmok tayo, di ba? Naghahanap ng kasama. Tapos ang piningan pa natin ng payo, mga unbelievers. So, ano sasabihin nila sa atin? Di ba? Talikuran mo na ang Diyos mo. Yung si Job nga, di ba? Dumating sa matinding pagsubok, sabi ng asawa niya, parang, kino-question pa yung Diyos niya, di ba? At parang walang pananampalataya sa Diyos ang kanyang asawa. Never think you are alone. If you are a true believer in Christ, God is with you through the Holy Spirit. Amen? Okay? He will make things happen in your life according to His wonderful plan. Amen po? Okay? Kasama mo ang Panginoon sa mga mabigat na pagsubok at pangyayarihin niya ang mabuting plano ng Diyos sa iyo. Actually, yung mabuting plano ng Diyos, kung sa tingin ng mga unbelievers, parang hindi mabuti yon. Kasi may mabuti bang plano na sa bandang huli, mamatay si Apostle Paul, alang-alang sa paglilingkod sa Panginoon? Di ba? Mabuti ba yung ang Panginoong Jesus ay mamatay para sa atin? Sa paningin ng unbelievers, hindi wise yun, di ba? Sapagkat, bakit pang kailangan may mamatay? Para lang may iligtas, di ba? Pero walang ibang way kundi yun ang gagawin ng Diyos sapagkat sa batas ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So dahil nagkasala tayo, ano dapat mangyari sa atin? Mamatay tayo. Hindi pwedeng hindi gawin ng Diyos ang kanyang batas. Tayo, pagka gumawa tayo ng batas, pwede natin hindi gawin, di ba? Sapagkat tayo hindi banal katulad ng Diyos. Pero dahil ang Diyos ay banal, matuwid siya, kung anong sinabi niya, dapat gawin niyan, di ba? Dahil sinabi niya na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, anong kailangan mangyari sa atin? Dapat tayong mamatay, di ba? Pero dahil sa kanyang biyaya, para lang maligtas tayo sa kamatayan, anong ginawa niya? Dahil sa kanyang biyaya, sinugo niya ang kanyang anak para siya ang mamatay para sa atin. Okay? At ang sa gayon, sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon, ikaw at ako ay mabuhay sa pamagitan ng pananampalataya natin sa kanyang anak. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay? So sa tingin ng iba, baka yung kamatayan ni Paul kalugihan, di ba? Anong mabuting plano doon sa naglingkod si Apostle Paul tapos sa bandang huli, mamatay din siya para sa Panginoon? Di ba? Kaya sabi ni Apostle Paul, di ba? For me, to live is Christ, and to die is gain. Anong gain doon sa kamatayan? Bakit may gain sa kamatayan? Sapagkat siya'y namatay alang-alang kay Kristo. At ang sabi ng Panginoon, di ba? Great is your reward. Kapag kayo pinersecute at humumuntong pa doon sa bagay na yon na kayo pinatay dahil sa akin, then great
is your reward in heaven. Hindi nakikita yun ng mga unbelievers eh. Kaya akala nila, ang kamatayan natin para kay Kristo ay walang saysay. Hindi. Sapagkat great ang reward natin sa Panginoon dahil tayo ay pinersecute alang-alang sa kanyang pangalan. Amen po? Okay? So mabuti ang plano ng Diyos sa atin. Kahit yung plano na yon ay may kalakip na sakripisyo alang-alang sa Kanya sapagkat may reward ang lahat ng yon. Iba sa atin na na-enjoy na yung reward na yon because of our faithfulness to God, di ba? Dahil sa mga sacrifices na ginagawa ng ilan sa atin kung hindi lahat, no? At sana mahamon ng iba na dahil nakikita natin ng iba sa atin na matapat na naglilingkod sa Panginoon at tinitiis yung mga sakripisyo, no? Sa paglilingkod sa Panginoon, ngayon na tatanggap nila ang mga rewards na yun kahit papano sa lupang ito. Meron silang reward sa lupang ito na natatanggap at meron pang reward sa langit na tatanggapin sila. Wag lang natin pagmamalaki sa lupa, hindi ba? Kaya ako hindi niyo ako maririninggan na napurihin ko kayo sa inyong mga ginagawa. Di ba? Kasi parang halos yun na yung premyo niyo sa Panginoon, di ba? Kung anong ginawa ng ating kanang kamay, wag nating ipalam sa kaliwa. Ibig sabihin, wag tayong masyadong parangalan ng bawat isa. Kundi ang parangalan natin ay ang Diyos dahil siya ang dahilan kung bakit nagawa natin ang bagay na nagawa natin para sa Kanya. Okay? So, verses 23 hanggang 33. So pinaghandaan ni Claudius Lysias itong atake na gagawin ng mga Hudyo at nagtalaga siya ng 500 soldiers. Grabe, no? 4 na po lang yung bilang, mahigit 4 na po yung bilang. Tapos tinapatan niya ng 500 soldiers, may tagapana, no? May nakasakay sa kabayo, may espada, no? Ibig sabihin nito na hindi minamaliit ni Claudius Lysias yung kakayanan ng mga papatay kay Apostle Paul, di ba? At ibig sabihin din ito na ang Diyos talagang over ang kanyang protection, di ba? Overprotective si Lord kay Paul. Grabe, no? Yung favor, no? For 500, almost 500 soldiers. Now, ito yung gusto kong tignan po natin, no? Makikita po natin dito sa lahat ng ito ang principle in leadership. Okay. Principle in leadership. Ano kaya palagay niyo ang principle sa leadership dito? Si Claudius Lysias, pinroteksyonan si Apostle Paul, tapos gumawa siya ng sulat para ibigay kay Governor Felix. Na? Anong principle sa leadership ang makita natin dito? Protocol. Okay, protocol. Okay. Ang protocol ay isang official procedure or system of rules ng pag-govern, no, ng anumang affairs ng state or diplomatic occasions. So ano yung protocol na inobserve ni Claudius Lysias? Number 1, protection of the accused in custody. Verse 23, di ba? May 500 soldiers na pinoteksyonan si Apostle Paul. That's protocol, di ba? Protection ng isang accused sa kanyang custody. Ano pa? Number 2, treating an accused innocent until proven guilty. Sabi niya sa verse 29, sabi ni Lysias, wala akong makita, sa sulat niya, kay Felix, wala akong makita na dahilan para parusahan ng kamatayan ng taong ito. So, inosente ang tingin niya kay Apostle Paul sapagkat hindi pa siya proven guilty, therefore, dapat siyang itrato na innocent. Di ba? Iba sa atin, accused pa lang, ginugulpi na, di ba? Yung mga, kawawa yung mga inosente na napagkamalan lang tapos binugbog, iba napatay pa. Di ba, no? Nakaawa. Ano pa yung protocol na inobserve ni Claudius Lysias? Inobserve niya yung chain of command. Di ba? Sumulat siya kay Governor Felix, na siya na mas mababa ang ranggo, ay sumulat sa mas mataas na ranggo niya
at tinurn over ang kaso ni Apostle Paul. Proper turnover, di ba? Ng responsibility. So that's protocol. Ano ito sa atin? Ano ibig sabihin ito sa atin? Sa church ba, dapat may protocol din tayo? Kung ang unbelievers ay merong sinusundan na rules at sa pamagitan rules na yon ay nagkakaroon ng kaayusan, kapayapaan, proteksyon sa mga inosente, tayo. Yung iba sa atin parang ayaw ng rules, no? Pag may rules, ayoko na. Masyadong depende sa rules siguro, no, na dapat na meron tayo as a church. Wag naman yung rule na sa mga tatay nga, ang sabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 6, mga tatay, don't provoke your children to anger. Ibig sabihin, merong rules na baka sobra na nagagalit na yung mga anak natin at nagre-rebelde dahil sa sobrang rule na meron tayo. Di ba? So, depende sa rules. Pero, hindi pwedeng takasan ng rules. Di ba? Kasi imaginein mo kung walang rule ang Roman Empire, ano mangyayari sa bansa nila? Di ba? Magulo yun, di ba? Kung walang stoplight sa atin as a rule, ano mangyayari sa ating kalsada? Merong ganyan sa ibang bansa, di ba? Ayun, kanya-kanya sila ng wala silang stoplight pero nakakaintindihan sila, kaya lang ang gulo. May potential pa na magkaroon ng disgrasya. So, ang question sa atin as a church, dapat ba na meron din tayong protocol? Dapat ba na meron din tayong rules? Or procedure? Or system para mag-govern ang church ng Panginoon? Ano palagay nyo? Dapat may rule o wala? Yung mga allergic sa rules, baka ayaw nila. Wala na lang sana, pastor. Kaya lang, hindi naman natin pwedeng baliwalain ang sinasabi ng Scripture. Sapagkat sa Bible, sa New Testament church, ay merong rules na naset para sa church. Ano yun? Halimbawa, paano ba dapat tayo pumili ng mga elders or pastors? Ay merong rule na sinasabi ang Scripture. Diba? Dapat isa lang ang asawa. Diba? Hindi greedy sa pera. Diba? Ginagalang ng kanyang mga anak at saka ng kanyang komunidad. Maraming rule or maraming quality na hinahanap sa isang pastor or elder na rule sa isang church. How to choose deacons, parang pareho lang sila halos, di ba? Na hinahanap ang kabanalan sa buhay ng mga lingkod na ito ng Panginoon. Meron ding duties and responsibilities ang church leaders, di ba? Na sinasabi ni Apostle Peter, shepherd God's flock among you, no? Feed them. Meron silang duties na kailangan sundin at ito isang rule sa church na dapat nating sundin. Duties and responsibilities of all members. Ano yung duties and responsibilities natin? Ayon sa Matthew 28:19-20. Make disciples of all nations, di ba? Yun ay duty and responsibility ng members ng church to make disciples of all nations. Meron tayong sinusundan na set rules as a church. Submission to church leaders, sa Hebrews chapter 13 verse 17. Yung ang tinutukoy dito ay spiritual leaders. Iba pa yung sa Romans 13 na submit ourselves to authorities. Yun yung mga government officers, diba? Or leaders na ating bansa. Iba pa yung sa Hebrews 13 na ito yung mga spiritual leaders ng church. Pastors, elders, and other leaders ng church. Submit to them. Rule yun, di ba? Na dapat nating sundin. Guide in conducting an orderly church worship. That's a rule na dapat nating sundan. How to implement church discipline at rules for family members. Husbands, love your wives, di ba? Wives, submit your husbands. Children, obey your parents. Honor them. Di ba? And obey them. So mga servants, no, kayo ay magpasakop sa inyong masters. Okay? Merong rules na sineset ang Diyos para sa atin na hindi natin pwedeng baliwalain. Okay? Sinabi ko to kasi
dahil pinakita ng Diyos to, at in-emphasize ko to, kasi meron sa atin minsan parang pagka ini-implement mo na yung rules ng church, parang, lalo na pagka sa implementation ng church discipline, di ba? Pag i-implement mo na yung discipline, umaalis na ng church yung dapat disiplinahin. Ano ba yung goal ng discipline? Di ba? Ang goal ng discipline is to restore. Hindi naman balak natin na basta lang ipamukha sa iyo ang kasalanan mo. Hindi naman ganoon ang balak ng church. Kundi matapos na malaman mo yung kasalanan mo, di magpakumbaba ka, humingi ng tawad sa napagkasalanan mo. Yun na naman yung instruction ng church eh. Humingi ka ng tawad sa mga taong nagawa mo ng kasalanan. Pero yung iba nahihirapan doon. Hindi nila magawa. Okay? So, sana makinig tayo sa Panginoon. Ano po? Huwag kayong makinig sa amin. Kaya lang kayo makikinig sa amin. Sinasabi sa Hebrews 13, di ba, na submit to church leaders. Kaya lang kayo makikinig kasi yung sinasabi namin ay galing sa Panginoon. Galing sa Kanyang salita. Amen po? Pagka hindi na galing kay Lord, huwag niyong papakinggan. Di ba? Kung ano lang yon, kung mga rules na non-essential naman, wag na lang sana. Kaya ako iniiwasan ko sa church natin na maggawa tayo ng set rules na non-essentials naman. Okay? Kasi pwedeng pagmulan yon ng kaguluhan. Di ba? Ang rules lang na i-implement natin sa church ay kung ano yung nasa scripture. Okay? Pastor, sabi sa scripture, submit to church leaders. O sabi ng church leaders, sundin namin kahit na non-essential. Nagkakasala ba tayo doon? Yan ang problema, di ba? Pagka sumobra na tayo doon sa pag-intindi natin ng submission to church leaders, kahit anong sabihin namin ay pwede na, yun ang delikado, di ba? Huwag tayong ganon. Ang tuturo lang namin sa inyo ay kung ano yung nasa scripture. Para sa akin, sapat na yung, ang ituro ko sa inyo ay magmahalan tayo, di ba? Sapat na yun. At pag ginawa natin yun, wala nang iba pang problema na hindi natin kayang pagtagumpayan. Amen po? Di ba? Kasi mahal natin ang bawat isa. Doon dapat namin kayo pukpukin, di ba? Doon dapat namin kayo itulak. Sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon na magmahalan tayo, magpatawaran tayo, sapagkat doon tayo tatatag sa ating relasyon sa bawat isa at sa Panginoon. Okay? So 1 Corinthians chapter 14 verse 33, sa first part, God is not a God of confusion or disorder, but of peace. Dito natin nakuha yung idea na God is a God of order. Kasi hindi siya God of disorder, di ba? Hindi siya God of confusion. He's a God ng order. Merong kaayusan sa loob ng iglesia. Kaya, meron tayong mga sinusundan din kahit paano ng mga practical na mga guidelines kung paano tayo magkakaroon ng kaayusan sa ating iglesia. Okay? So I hope that's clear to us para kung sakali man na sa atin na tayo na yung nangangailangan umintindi ng mga rules sa ating church, then intindihin natin to na kalooban ng Panginoon para sa atin. Verse 35. Sabi ni Governor Felix kay Apostle Paul, pakikinggan kitang lubos. Okay. Sa English niyan, I will give you a hearing. I will give you a hearing. Okay? Bakit ito yung hinighlight sa ating text? I will give you a hearing. Para kay Paul, ito ay sound of relief. Bakit sound of relief yan? Kasi yung pinagkait nung mga Hudyo sa kanya, wala pang trial, papatayin na siya, may hatol na, ibinigay sa kanya ng unbeliever. Yung supposed to be na mga lingkod ng Diyos, di ba? Mga anak ng Diyos, pinili ng Diyos, bayang Israel, na supposed to be ay magpapakita ng katarungan, hindi nila naipakita. Ang nagpakita ng katarungan
ay itong unbeliever na tinuturing nilang marumi. Okay? So it's a sound of relief for Paul. Sapagkat finally, meron pa ring tao sa balat ng lupa na nakakaunawa sa akin. Di ba? Hindi ako pinagbibigyan ng iba na ipagtanggol ang aking sarili. Ito, isang unbeliever, pinagbibigyan akong marinig ang aking banda, ang aking side. Ano natin? Number 2, ito ay another opportunity to preach Christ. Di ba? Nung marinig niyang, I will give you another hearing. Di ba? Pagka may hearing, ano ba ang kinukwento niya? Yung ginawa ng Diyos sa kanya. Di ba? Yung ginawa ng Panginoon sa kanya. So, naipipreach si Christ at para sa kanya, ito ay another opportunity para maipangaral ang tungkol kay Kristo. So, who is God in our text? Who is God in our text? Number 1, God is in control. Amen po? Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay para mapangyari ang kanyang plano. Kahit na ang plano ng mga Hudyo ay patayin si Paul, kaya niyang pangyarihin ng lahat because he is in control para sa kapakanan ni Apostle Paul. Number 2, God is just. Okay? Nililigtas niya ang innocent from bloodthirsty men. Number 3, God is gracious. Inaalaw niya ang sinners na marinig ang gospel of Jesus Christ. Kahit papano, kahit masasamang tao itong mga Hudyo na balak patayin siya, sa tuwing may hearing, pinipreach ang gospel sa kanila. Para sana kung meron sa kanilang maniwala, sila ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, makapasok sa kanyang kaharian, magpakailanman. Because God is gracious. Biro mo, no? Itong mga taong ito, nagbalak ipapatay si Paul, gracious pa rin ng Lord sa kanila kasi magkakaroon ng hearing para magpunta sila at marinig ang gospel ng ating Panginoon. Kaya tayo, dapat wag tayo masyadong galit doon sa mga taong galit sa atin, di ba? Sapat gusto nila ng Panginoon na sila ay maligtas, so i-preach natin ang gospel sa lahat ng tao. So atin pong siselyohan ito ng communion. Tuwing first Sunday, ayon sa utos ng ating Panginoon, ay sama-sama nating inaalala ang huling gabi na kasama niya ang kanyang mga alagad sa isang banal na hapunan. Sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Kasama natin ang presence ng Holy Spirit sa mga sandaling ito sa ating pag-aalaala ng banal na hapunan ng ating Panginoon. Sa pag-aalala ito ay ina-assure ng Diyos sa lahat ng believers ang benefits ng bagong tipan. Okay? Ang tipan o covenant ng Diyos sa lahat ng sa Kanya ay bago. Pero ang Diyos sa Kanyang pangako ay hindi nagbabago. Ano yung pangako niya noon? I will be your God and you will be my people. Yun pa rin yung pangako ng Lord sa atin sa bagong tipan na ito. God will be our God and we are going to be His people. Kaya ang pag-aalalang ito ay para sa lahat ng tumanggap at nanalig sa ating Panginoong Hesus bilang ating Mesaya, ang ating Hari at Tagapagligtas. Kung tinanggap mo na si Jesus bilang Hari at Tagapagligtas ng iyong buhay, marapat kang makisalo sa pag-aalalang ito ng banal na hapunan ng ating Panginoon. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Hari at Tagapagligtas ng iyong buhay, pinamamanhik ko na isuko mo ang buhay mo sa Panginoon, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Hari at Tagapagligtas ng iyong buhay. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, sa pag-aalalang ito ay pinapahayag natin ang pagkamatay ng Panginoon at hanggang sa dumating siya. Sa kamatayan nating Panginoong Hesus kung saan ay nabuhos ang kanyang dugo, ay pinapaalala sa atin ng Diyos ang kanyang habag at biyaya ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Pinapahayag natin ang pagdating ng Panginoon at ang katotohanan na bubuhay ng Diyos ang mga namatay kay Kristo at babaguhin tayo ng Diyos sa isang kisap mata para salubungin si Jesus sa impapawid upang magharing kasama niya magpasawalang hanggan. Sa verses 27 to 29 ng 1 Corinthians 11, ay pinapaalala sa atin ang dapat nating tugon sa pag-aalaalang ito. Ano yung ating tugon?
ang Diyos sa kanyang covenant or pangako sa atin ay palaging tapat siya sa atin. So ang tugon natin dito, siyasatin natin ating mga sarili, nagiging tapat ba tayo sa Kanya at sa Kanya lang tayo sumasamba at naglilingkod, hindi sa kayamanan o anumang kamunduhan. Mula dito ay tayo yumuko at tayo manalangin. Magpasiyasat tayo sa Panginoon at humingi ng tawad sa ating mga kasalanan or pagkukulang natin sa opportunity na binigay sa atin ng Panginoon na maging kabahagi sa Kanyang tipanan, sa Kanyang covenant. Siya'y tapat sa atin pero tayo madalas hindi nagiging tapat sa Kanya. Let's ask for God's forgiveness. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sapagkat Ikaw sa iyong pangako ay naging tapat sa amin. At palagi kang tapat sa iyong mga pangako, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na binigyan mo kami ng opportunity, Panginoon, para po maging kabahagi sa iyong pamilya, maging kabahagi sa iyong tipan, sa iyong covenant, Panginoon. At dahil doon, ang pangako mo na ikaw ang magiging Diyos sa amin, kami magiging bayan mo, Panginoon, ay ina-assure mo sa amin ngayon, Panginoon. Salamat po sapagkat sa pamagitan ng pananampalataya namin sa inyong anak, kami po ay pinatawad mo at naging bahagi ng iyong covenant na ito, Panginoon. Salamat po sa iyong kapatawaran. Salamat po sa pagkakataon na kami makisalo, Panginoon, sa bandang na dulang na ito. Basbasan niyo po ang mga elementong aming gagamitin. Maging makabuluhan po ito sa amin, Panginoon. Maalalang ikaw ay dakila sa iyong pag-ibig, na ikaw ay namatay para sa amin. At kami naman bilang tugon ay handa ring magsakripisyo at mamatay para sa inyo, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo. Mahal ka rin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, tumayo po tayong lahat. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Yesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y magpasalamat, kanyang pinagputol-putol ito at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin.
Gayon din naman, hinawakan niya ang saro pagkatapos na makahapon at sinabi, ang sarong ito ay isang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Our Heavenly Father, once again, we thank you for your great love, Panginoon, sa aming lahat. Salamat po sa katotohanan na minahal mo kami at patuloy na minamahal, Panginoon. At ang dakila mong pag-ibig, Panginoon, ay na-witness namin, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, nang isugo mo ang iyong anak para sa amin. Kami yung dapat na mamatay sapagkat kami yung nagkasala, subalit binigay niyo ang inyong anak na si Jesus upang mamatay on our behalf. Siya'y walang sala, siya'y inosente. At ito'y isang perfect na sacrifice na inilaan mo sa amin, Panginoon, upang sa pamagitan ng dugo ni Jesus kami ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat po sa pagpaparanas mo sa amin, Panginoon, ng pagpapatawad. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat dahil hindi mo pinagkait sa amin ang iyong anak, Panginoon, at pinatunayang mahal mo kami sa kabila ng kami makasalanan. Kaya naman, marapat lang, Panginoon, na tumugon kami sa inyo ng tama. Isang tugon ng may totoong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, pagsuko ng buhay po namin sa inyo. Nawa po, sa pamagitan ng pag-aalalang ito, Panginoon, ay nanariwa sa aming isipan, Panginoon, ang mabuting plano mo sa buhay po namin. Hindi mo po, Panginoon, nais na kami mapahamak. Pagkos, nais mo na kami maligtas at makapiling mo sa walang hanggang buhay sa iyong kaharian. Salamat sapagkat minsan sa buhay po namin ay narinig namin ang mabuting balita. Nalaman namin kami makasalanan. Nalaman namin na may ginawa kang paraan para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. Nalaman namin, Panginoon, na ikaw ay punong-puno ng biyaya at pagmamahal po sa amin. At sa pamagitan, Panginoon, ng pananampalataya namin sa inyo, Panginoon, ay ginawad mo sa amin, Panginoon, ang kapatawaran at buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan po sa amin. Kaya naman, sa pasasalamat namin, Panginoon, dahil kulang ang pasasalamat, marapat na ibigay namin ang buhay namin sa inyo. Marapat na ipaglingkod namin ang buhay namin sa inyo. Marapat na sa aming plano sa buhay, Panginoon, na hindi ka mawawala. Bagkus, Panginoon, kasama sa aming plano ang magawa ang kalooban mo para sa aming buhay, na ikaw ay mahalin, na mahalin namin ang bawat isa at gumawa ng mga alagad mo sa habang kami nasa lupang ito, Panginoon, at naghihintay na iyong pagbabalik. Salamat sapagkat ikaw ay kasama namin through the Holy Spirit. At dahil doon, Panginoon, kami ay nagtatagumpay sa mga pagsubok sa buhay at sa mga tuksong aming kinakaharap. Salamat sa mga nakaraang linggo, Panginoon, na kung saan na-overcome namin ang temptation, Panginoon, na magkasala sa inyo. Sapagkat nangungusap ang iyong bandal na Espiritu sa amin at ginagabayan kami sa lahat ng katotohanan. May mga times na nag-fail din kami, Panginoon, na-fail namin kayo at salamat sa inyong habag sapagkat kayo po ay patuloy na nagpapatawad sa aming mga kasalanan. At nawa, maintindihan namin na hindi po namin dapat abusuhin ang iyong grasya, Panginoon, kundi sa panahon na kami magkamali, Panginoon, ay makonvict kami sa aming kasalanan at sikapin, Panginoon, na palaging makinig sa inyo, Panginoon, at magpasakop sa inyong kalooban. Panginoon, pinagpapasalamat po namin sa inyo ang iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Sa iyong biyaya, Panginoon, ang pagligtas. Maring meron pa sa amin na hindi pa lubos ang kanyang pananampalataya sa inyo. Meron pa siyang mga pagdududa sa kanyang sarili kung siya ba ay paroroon sa langit o meron na ba siyang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Panginoon, dalangin ko po ang inyong pangungusap, Panginoon, sa sino man sa amin na may pagdududa sa kanyang sarili. Panginoon, pinapahayag mo po ang katotohanan na
Mahal mo kami, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. You gave your only begotten Son, that whosoever believe in your Son, Jesus Christ, will not be put to death, will not perish, but have everlasting life. Panginoon, ina-assure mo sa sinumang sa amin, Panginoon, na handang magsisi at manalig sa inyong anak, ay pagkakalooban niyo sila ng buhay na walang hanggan. Kung sino man sa atin ang inuudyok ng Panginoon, na ikaw ay magsisi, talikuran ng iyong mga kasalanan, magbalik loob sa Diyos, at tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Gawin mo yun ngayon sa harapan ng Diyos. Magpakumbaba ka sa kanyang presensya, aminin ang iyong mga kasalanan, humingi ng tawad, at ang Panginoon sa kanyang pangako ay papatawarin ka sa iyong mga kasalanan at hugasan sa iyong lahat ng mga nagawang pagkakamali. Lilinisin ka sa lahat ng iyong kalikuan at pagkakalooban ng karapatan sa buhay na walang hanggan. Kaya isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon, manalangin ka ng pagsisisi at pagtanggap kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sapagkat naririnig mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na nagsisisi at nanunumbalik sa inyo, Panginoon, at tinatanggap sila bilang iyong anak, Panginoon. At ang pangako mo ng buhay na walang hanggan ay pinaniniwalaan po namin, Panginoon. Nagtitiwala kami sa iyong pangako, Panginoon, na sa lahat ng sumampalataya sa iyo ay mayroong buhay na walang hanggan. Ito ay isang pangako, isang regalo, kaloob mo, Panginoon, sa sino mang sumasampalataya sa iyo, at amin ito pinangahawakan in Jesus' name. Thank you so much, Panginoon. Naalala po din namin, Panginoon, at pinagpapasalamat sa inyo ang may mga kaarawan sa amin, may mga pagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Panginoon, dalangin po namin ang pagdiriwang pagkapala sa buhay ng bawat isa. Panginoon, maging yung mga hindi nakalista, Panginoon, sa aming mga listahan, Panginoon, we pray that you would grant favor and blessings, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Nanalangin po kami, Panginoon, ng kagalingan para sa may mga karamdaman. Salamat po sapagkat meron kang mga pinagaling na sa kanilang karamdaman. We thank you, Father God, for your goodness and grace, your healing grace, Panginoon, sa amin. Meron pang iba sa amin ang may sakit, Lord. We pray for your healing touch to be upon them in the name of Jesus Christ, our healer. Panginoon, we pray for our brothers and sisters abroad, Lord. We pray for your continuous blessings to be upon them. Panginoon, salamat sapagkat sila rin ay naging blessing sa amin sapagkat nagkakaloob sila ng mga offering nila, Panginoon, para sa iyong gawain sa Pilipinas. Lord, we pray that you will continue to bless them, Panginoon, and their families, sa kanilang kabuhayan, Panginoon. Maging sa amin dito, Panginoon, sa Pilipinas na supportive sa iyong gawain. Lord, we thank you for the lives of each one, Panginoon, na nagiging tapat sa inyo. Dalangin namin ang bawat may pangkabuhayan, Panginoon, willing kami ng karunungan galing sa inyo para po hindi lang nila masustain ang kanilang business, kundi ito ay mag-grow, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Bigyan mo sila ng katalinuhan, katapatan sa kanilang paglilingkod, Panginoon, sa mga customers po nila, Panginoon. We pray that you would grant more blessings upon them. Maging sa mga workers po namin, mga employees, Panginoon, na nag-a-aspire ng promotion at pagtaas ng sweldo, Panginoon, Lord. At tinuturo mo sa amin ang prinsipyo, Panginoon, na unahin namin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran at lahat ng bagay pagkakaloob niyo po sa amin. So, Lord, as we aspire, Panginoon, for promotions, Panginoon, at salary increase, Panginoon, turuan niyo kami, Panginoon, na maging tapat sa inyo. Na unahin ka namin sa aming buhay at ang matuwid sa iyong harapan, Panginoon, ang aming gawin sa araw-araw na aming buhay, Panginoon. And Lord, once again, Panginoon, humihiling kami, Panginoon, na inyong kapuspusan, na inyong Santong Espiritu. Inaamin po namin, Lord, na hindi po namin kaya mabuhay kung wala ka. Without you, we can do nothing. So Lord, amin pong hinihiling, Panginoon, ang iyong patuloy na pagpupuspos sa amin ng inyong banal na Espiritu. Holy Spirit, come and fall afresh on us, O God. Panginoon, puspusin niyo kami, Panginoon, na inyong presensya.
Panginoon. Puspusin niyo kami ng inyong pag-ibig, Panginoon. Puspusin niyo po kami, Panginoon, ng lahat ng mabuting bagay na nanggagaling sa inyo, O God. Ito'y mag-manifest sa aming buhay. Mag-umapaw sa amin ang pag-ibig. Mag-umapaw sa amin ang pagkapatawad mo. Mag-umapaw sa amin ang mabubuting gawa, Panginoon. Kabutihang nanggagaling sa inyo, O God. Makita ito sa bawat buhay ng bawat isa na kami hindi matatakot, Panginoon, kundi kami magiging matapang at self-controlled, Panginoon. Sa bawat pagdating ng pagsubok, kami magtatagumpay sapagkat kasama ka namin at kami inyong pinupuno, Panginoon, inyong presensya. Lord, thank you so much. Fill us with your presence, Holy Spirit. Come, fall afresh on your people, O God, in Jesus' name. Thank you so much. Thank you for your presence, Holy Spirit. Salamat po dahil pinapalakas niyo po kami, Panginoon, even right now. Pinapatatag sa aming pananampalataya upang sa pagharap namin sa lahat ng mga pagsubok na aming pagdadaanan over this week, Panginoon, we will be an overcomer. In Jesus' name. Thank you so much. Kaya mo po sa iyong lingkod ay ipataw ang iyong pagpapala sa bawat isa sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan, may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan nating Panginoong Jesucristo, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. And all of God's people say, Amen.